Sa tagal nating nagbabike, marami-rami din tayong mga bagay na nabili or na-acquire ng mga bike accessories or tools na nung binili natin ay nagustuhan talaga natin at may mga bagay din na binili or nagkaroon tayo ng isang beses mo lang ginamit or tinambak mo na kagad. So titignan natin yung mga bagay na meron ako na talagang nagustuhan kong gamitin at mga bagay na useful naman pero may mga quirks about sa kanila kaya hindi ko madalas ginagamit. Tara, tignan na natin! Anyway, follow nyo nga pala ako sa facebook.com/foreverbikeNoob para kung meron kayong katanungan, mas madaling mag-reply. Salamat! So yung mga items na to, majority naman dito gusto at ginagamit ko talaga. May mga weird quirks lang minsan na kaya nakakatamad gamitin. Anyway, simulan natin sa isang cleaning tool. Malamang nakikita nyo na to sa mga online shop. Ito ay ang chain cleaner device. So by the name, tool na panglinis ng chain. Transparent blue plastic contraption na may handle. Mababaklas mo yung handle para ma-open mo yung buong tool. At sa loob niyan, may mga gears na bristle na nagwo-work with each other para malinis yung chain mo. So para ang mangyayari niyan, ilalagay mo yung chain mo in between ng mga bristles tapos dyan na mangyayari ang cleaning action. So gagamitin mo ito, syempre, habang nakakabit yung chain sa bike mo. So ilalagay mo yung tool sa chain mo na parang ganyan. Then, lalagyan mo ng cleaning agent dito sa loob. So it's up to you kung soapy water or degreaser ang ilalagay mo dyan. Tapos, lalagay mo yung takip at yung handle. At pwede mo nang i-pedal para umikot ang chain at mangyayari na ang cleaning action gawa ng dadaan yung chain mo sa mga brushes sa loob. Pwede mo nang banlawan yung chain mo at lagyan ng lube. Nothing fancy, basic technology. It does the job. Nalilinis naman niya yung chain ng mas mabilis. So it's a good item. Hindi lang masyadong sealed yung mga gilid ng tool kaya medyo lalabas yung mga cleaning agent na nilagay mo sa loob pag nagkamali ka ng hawak or angle. May pagka-clunky din gamitin pero much better ito kaysa brushin mo ng toothbrush yung chain mo. Mas mabilis din gamitin ito. Huwag ka lang talagang tamarin. Madalas kasi sa atin pag tinamad, hayaan mo na, punasan na lang yung chain or dahil tumatanda na at nakalimutan na natin na meron pala tayong tool na ganito. But it's a good tool to have. So lahat ng items na nandito, lalagay ko yung link sa description. So punta ka lang sa baba, click mo lang yung more, then isa pang more, tapos makikita mo na yung mga link ng mga items na na-feature sa video na ito. Next up, yung tool set na ito. Maraming ganito sa Shopee. It's very cheap. So compose ito ng mga tools like bottom bracket remover / chain whip combo, crank puller, octalink bottom bracket tool, at syempre yung cassette tool. Useful naman yung ilan sa mga tool dito, like itong chain whip. Kung madalas kang magtanggal ng cogs, partner, syempre yan ng cassette tool. Gamit na gamit ko yan. Yung BB remover, gamit na gamit ko din yan, pero hindi ito yung specific na tool na ginagamit ko. Gawa ng dahil mura nga itong tools na ito, syempre yung gilid niyan medyo matatalim. Kung medyo maselan ka at ayaw mong magasgasan yung mga BB mo or parts ng bike mo, sure ako makakagasgas yung BB mo sa tool na ito. Tsaka, baka ikaw masugatan din gamit to. Kaya dapat ingat ka kung ganito yung tool mo. Kaya gamit ko itong mas mahal na version. Mas smooth yung gilid so iwas gasgas yan. Pero kung wala kang pera at hindi ka naman madalas magbaklas ng bottom bracket, okay na din na meron ka nitong mas murang tool. Yung ibang tool na kasama, hindi ko masyadong ginagamit tulad nitong crank puller. Ang ginagawa kasi nito imamount mo ito sa square taper pa na crank para mabunot mo ito. Kasi madalas nai-stack yan sa spindle ng bottom bracket. So ito yung tool para matanggal yun. Ang ayoko dito, madalas kaming nai-stripan ng thread gamit yung tool na ito. Buti na lang, yung mga tinatanggal naming cranks hindi na namin gagamitin. Kaya kung gagamit ka ng tool na ito, dapat siguraduhin mong magpapalit ka na ng cranks. Na iti-thread mo ng maayos para hindi mo ma-strip yung thread ng cranks mo. Kaya ayoko nang gumamit ng square tapered na BB at cranks kasi ayokong gumamit ng tool na to. Para sa akin, ang gamit lang niyan tanggalin yung square taper na cranks at palitan na ng Halotech or dab. Ito pang isang tool na kasama, pangtanggal ng octalink BB. Okay naman tong tool na ito, unless ganito yung makuha mo. Ang problema kasi dito, chamfered yung edge. So, pag nilagay mo siya sa bottom bracket, hindi siya kakagat ng mahusay, kaya may chance na dumulas yung tool sa BB. I have a different version na hindi chamfered, kaya kung titignan, flat lang yung edge na magbibigay sa'yo ng mas maayos na kagat pag nilagay mo siya sa bottom bracket. Mas less talaga yung chance na dumulas ito sa BB, pero dumudulas pa rin talaga yan. Alam yan ng mga nagbabaklas ng octalink na bottom bracket. Kaya as much as possible, kung may bike ako, gusto ko naka-outboard bottom bracket na.
para mas madaling i-maintain pag kailangan. Pero kung naka-Octalink ka pa rin at wala kang balak magpalit, dahil it works naman, kung magbabaklas ka niyan for maintenance, bilhin mo yung hindi chamfered yung edges. Next item natin ay cellphone holder. Actually okay to. Beefy yung construction, cast aluminum siya. Kasya yung phone ko na 6.2, siguro kaya pang lumagpas dyan ng konti. May mga rubber thingy sa gilid para hindi magasgas yung phone mo. Kaso kung may case ang phone mo na medyo makapal, hindi mo na mapapasok yung phone mo. Kasi yung phone ko walang case, kaya halos sakto lang. Yung phone secured lalo na pag naisara mo ng maayos, mukhang hindi naman bibitaw. Kahit malubak ka, okay naman. Ang problema lang, itong particular na version na hawak ko, limited yung pwede mong pagmountan sa handlebars. Gawa ng malaki yung diameter ng clamp, kahit sagad na yung bolt. So sa bandang gitna mo lang mamamount ito sa handlebars. Though may mga ibang version naman nito na mas may adjustability ang mounting. Nakagamit na rin ako noon. Ililink ko itong nasa akin at yung mas adjustable yung clamp if you want to purchase. Pero, bakit hindi nyo nakikitang gumagamit ako nito? Siguro yung mga OG subscribers, nakita na nila na isang beses gumamit ako nito. Pero madalang talaga akong gumamit niyan. Ang reason kung bakit, meron akong cyclocomputer. I have an IGS 630, galing yan sa RD Cycles. Di ko alam kung meron pa silang ganito, pero kung makakita akong link, lalagay ko na rin sa baba. So kung kailangan ko ng maps, meron niyang IGS 630. Nandyan na rin yung mga details ng ride, so hindi na ako mag-i-Strava. Masising ko naman din yung ride sa Strava after ng ride. Kaya, hindi na ako gumagamit ng phone holder. Pero may mas mura pa dito na I definitely recommend dahil nagagawa naman niya yung basic features nitong malaki at colored din naman siya. At yun nga, mas mura. BSC 300. Ililink ko din yan sa baba. Isa pang reason kung bakit hindi na ako gumagamit yan, gawa nang nung gumamit ako ng phone holder na ganyan, na-timingan naman na semplang ako. Syempre, dahil nakausli siya, isa siya sa mga tumama sa ground, kaya nabasag yung phone ko. So medyo na-trauma ako nun, kaya hindi na ako gumamit. 6K ba naman yung paggawa ng screen eh. Pero okay yan, solid naman at nagagawa niya yung trabaho niya. Huwag ka lang masisemplang. Napag-usapan na rin natin ng cyclocomputer kanina. Yung next item natin, isa to sa mga paborito ko dito sa listahan. Itong cyclocomputer mount na sa steerer tube nakakabit. So para siyang spacer. So imbis na spacer ang nakalagay, ito na yung papalit doon at may cyclocomputer mount ka na rin. Amazeballs! Kinagandahan pa niyan, nasa gitna yung cyclo sa cockpit mo. Kaya, ang linis tignan. Hindi siya katulad ng ibang barfly mount na nakausli. Don't get me wrong, maganda din yun. Kaso, dahil nga naka-forward siya, ito na naman tayo sa semplang eh. Pag nasemplang ka, may chance na yan ang unang tatama. Unlike this mount na medyo nasa loob siya ng cockpit. Ang napapansin ko lang dito, dahil quarter turn lang yung pagkabit niya, unlike sa ibang mount na half turn, mas konti yung kagat or yung purchase ng cyclo sa mismong mount. Minsan iniisip ko baka bumaklas yung cyclo or mas malaki yung chance na bumaklas yung cyclo. Pero never pa naman ako nalaglagan ng cyclo during the ride or tagtag. Nalaglagan lang ako ng cyclo dahil natanga ako sa pagtulak ng cyclo. Pero kung napanood yung ride natin sa Balagbag na sobrang mabatong lusong at sobrang tagtag, lalagay ko yung link dyan sa cards at sa description kung hindi mo pa napapanood. Pero yung ride na yan, hindi naman bumaklas yung cyclo sa mount. Solid naman. Kaya goods talaga ito. Favorite ko talaga to eh. Ini-sponsor ito ni Papa Jesus dyan, si Juan Lakbay. Subscribe na kayo sa channel niya. May ride siya papuntang LU, so makikita nyo yung ride na yun pag nag-subscribe kayo sa kanya. Anyway, lilink ko sa description itong mount na ito. Gustong gusto ko talaga ito. Next item natin ay yung chain pliers. Pero bago yan, ako nga pala si Nat, isa akong cinematographer, musician at cyclist na gumagawa ng high quality bike related videos. So kung nagustuhan mo ang aking content, i-consider mo ang mag-subscribe at iwasan mo na rin mag-skip ng ads. Dahil pag nag-skip ka ng ads, mamamatay! Daga ng kapitbahay at sa inyong bahay, iraratay! Okay, chain pliers. Super useful nito. Risk yung brand nito. So pag bibili ka, you have to take the risk. Kidding aside, maliit lang to. Kasya nga sa dinky little hands ko eh. So pwede mong ibulsa at isaksak sa mga fanny pack, bum bag, toolkit, at saddle bag. Sobrang basic lang naman ang trabaho nito, magbaklas ng missing link or master link. Hindi ko alam kung bakit missing link yung tawag dito, hindi naman siya nawawala. Hindi nga ba? At hindi lang magbaklas ang ginagawa nito, kaya din itong magkabit. So, pag nasa ride ka at nagkaproblema ka sa chain, sobrang dali mong aayusin yun pag meron kang ganitong tool. Wala nang mahabang explanation pa. Bumili ka nito, kailangan mo nito. Nabanggit ko na rin naman kanina yung saddle bag. Sobrang dalang kong gamitin ito. Kaya medyo meh ako dito. Don't get me wrong, okay tong saddle bag na ito. Marami kang malalagay, solid yung construction na may mga random pockets.
magandang pang multi-day ride. Medyo water resistant din siya, hindi proof ha, resistant. Magkaiba po yan. It's a good product. Pero, bakit hindi ko nga ginagamit ito? Unang-una, yung mga OG subscribers ko, they all know na favorite kong bike component ay dropper post. So if I mount this bag sa saddle at sa post, hindi ko na magagamit yung dropper post. Kasi nga, pag binaba ko yung dropper, tatama na yung bag sa gulong. Pwede ko naman talagang hindi gamitin yung dropper post. The problem with that, meron akong muscle memory na every lusong, pindot ng dropper post. Pag hihinto, pindot ng dropper post. Kaya problema talaga yan sa akin. So kung hindi ka naka-dropper post, hindi yan problema. Pero kung naka-dropper post ka, hindi mo magagamit yung dropper post pag nakalagay yung bag na ito. Kaya thumbs down sa akin to. But don't get me wrong, it's a good product. Next item natin ay cable cutter. Sa mga tulad namin ni Papa Jesus dyan na laging nagbubuting-ting, sobrang importante nitong cable cutter. Isa kasi sa madalas nating palitan sa bike ay yung buong bike. Charot! So madalas naming palitan sa bike namin ay yung mga cables. Kung naka-dropper ka, na EXA form at gamit mo yung stock lever nito, alam mo na laging napuputol yan. Kung yung sa'yo hindi pa, napakaswerte mo. Pero yung sa amin, laging nasisira yan, kaya palit kami ng palit ng mga cables. Yung mga cables kasi na yan at cable housing, ang hirap putulin yan. Kung gagamit ka ng normal na cutter or pliers, maputol mo man, pero hindi malinis yung cut. Pero itong mga dedicated cable cutters, it cuts like butter, baby! Kaya sobrang goods ng mga ganitong tools kung madalas kang magpalit ng cables. Though, hindi bike specific ito, pero it does the job. Meron kasi talagang mga bike specific like park tool, pero halos parehas lang naman din talaga yung function. Though, nakagamit na kami ng ibang brand, Inco yata yon. Kaso, for some reason, nasira namin agad yung cable cutter na yon. Itong gamit namin, solid construction naman. May spring at handle lock din. Kung madalas kang magpalit ng cables, buy this one. Last item natin ay headlights. Itong headlights na ito, matagal na ito sa akin. May review pa nga ako dyan. Isa ito sa mga best ilaw na nagamit ko. Kitang-kita naman na malakas yung ilaw niya. May 3 modes, mahina, medium, pinakamalakas, at yung blinking. Water resistant to, kaya niya yung mga basic ulan-ulan. May ride pa nga kami na bagyo eh. Buhay pa rin siya. May ilaw din sa likod para pwede mong i-mount sa helmet. Dual purpose talaga siya. Kung may bibilin kayo sa mga items na dito sa video na ito dapat yung nasa top list nyo. Lalo na kung mahilig kang mag-night ride or bike to work ka na gabi na umuwi or madilim na pagpapasok. Very useful, ang tibay niya at tumatagal talaga. Ililink ko yan sa description. Sabi ko nga madali lang naman puntahan yan. Punta ka lang sa baba, click mo yung more, tapos may more ulit, then makikita mo yung link ng mga items natin. So may pang 10-10, 11-11 at 12-12 ka na. At nasa description din pala yung link ng Facebook ko at Instagram. Follow nyo ako dyan, lalagay ko na rin yung Strava link ko sa baba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga susunod na videos gaya nito. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike no babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!